Kaya ang dami sasakyan ngayon. Oras 4:51 ng hapon ngayong January 8. Jogging. Daming sasakyan. Maingay yung daan. Hindi parehas yung aliwalas sa umaga. Pag nag-jogging ka sa umaga, tahimik maaliwalas. Pero pag ganitong oras, maingay yung mga sasakyan, busy. Pero kahit ganon, no excuses, di ba? No excuses. Ano pa rin tayo? Ituloy ang fitness. Ang gloomy. Alas 5 pa lang pero ang dilim na. Gloominess. Oh, may mga skate doon. May mga mabuting bisyo. Skating, hindi katulad ng mga nag-a-addict na mga batang gunggong. Yan. 5:09 na. Mga 4:50 ako nagsimula. So, yan. Less than 20 minutes na ako nagja-jogging na. Easy lang naman kasi hindi naman ito yung hindi naman ito yung usual na pace ko. Easy lang to sa akin. Pag ganito akong easy pace lang, kahit 42 kilometers, kayang-kaya yan. Yan. Easy lang naman ang pace ng jogging. Yan. Kaya-kaya makipagkwentuhan, di ba? Ito yung magandang mo rin Pag halimbawa may chick ka, jogging kayo, easy pace, kwentuhan, di ba? Kapag kwentuhan kayo, nag-exercise kayo, di ba? Nakakalanghap pa kayo ng hangin sa labas. Hindi kayo nakasarado sa kwadradong kwarto, di ba? Dito, medyo may konting pollution. Pero, ganun dapat Ganun ang mundo. Ganun ang buhay. So, gusto ko kayong kwentuhan ng diskarte ko ngayong 2026. Kapag nagja-jogging, kung anong tips na maibibigay ko sa inyo. Pagdating sa pera, marami sigurong hindi makakaintindi, pero ang laking bagay kasi ng mindset mo pagdating sa pera. So, sa mga hindi naniniwala na malaking factor yung mental, yung intellectual aspect mo, even spiritual aspect, malaking bagay yun para pasukan ka ng madaming pera. Maraming hindi nakakaintindi nun. Kasi kung bibasican lang natin, simple, ayaw nyo ng malalim na paliwanag, ayaw nyo ng malalim na tip kung paano ka kikita ng pera, ako sasabihin ko lang, di mag-waiter ka, mag-janitor ka, yun, may pera dun, diba? Ganun lang kadali, ganun kadali kumita ng pera. Mag-waiter ka, mag-janitor ka. Pero bakit diba? Ang daming hindi gumagawa, ang daming hindi tinitake yung path na yon, diba? Hindi nila ginagawa yung ganong kasimpleng step na yon, diba? Kasi
alam ng marami sa atin na hindi yun ang identity nila eh. Hindi yun ang identity nila. Diba? Kaya kahit sabihin na kaya kahit sureball naman tayo na may pera doon, hindi mo gagawin. So doon papasok yung mental, intellectual, tsaka spiritual. Kung bakit kailangan yun. Kung bakit malaking bagay yun. Na papasok yung pera kahit hindi ka mag-janitor, di ba? Kahit hindi ka mag-waiter. Tutusin okay yun eh. Okay na trabaho naman yun, janitor at waiter. Okay yun. Para sa mga taong gusto yun. Yeah. Pero maraming hindi magte-take ng step na yun, di ba? Yung opportunities, pumapasok yan, dumatapo, at naibibigay yan sa mga taong nararapat, sa mga taong deserving para dun sa spot na yon. Kasi kung iisipin mo, bakit yung mga tao na naambunan ng pera dyan sa DPWH project na yan, bakit sila napunta doon? Bakit nabigay sa kanila yun? Bakit sila naambunan ng pera na yun? Diba? Bakit hindi ikaw? Bakit hindi ikaw napunta doon para ikaw yung may pera? Ngayon, hindi ko sinasabi na mabuti yun. Hindi ko sinasabi na yun ang dapat pangarapin. Pero tinutukoy ko nga, kung yung mental, intellectual, at spiritual mo ay fit, naaayon, sakto, designed para dun sa isang kalagayan, dun at dun ka mapupunta, wala makakapigil dun. Kaya ganun yung mga nangyari sa mga taong tumanggap ng pera sa DPWH, di ba? Dinesign nila yung buhay nila na pumasok sa ganun. At yung pag-design na yon, hindi yun overnight ginagawa. Pero gaya ng sinabi ko, katulad din ng pagpasok ko sa anti-support, hindi yun overnight nangyari, di ba? So, sa mga aware, di ba? Marami ring nagulat na, oh, ba't ako nandito? Di ba? Kasi, yung frequency, mental, intellectual at spiritual, fit eh. Designed para mapunta doon. So, ganoon din sa pera, ganoon din sa yaman. Kaya na susundin mong pattern. O sige, ngayon, bibigyan ko kayo ng specifics. So, ang specific doon, para maitapat ka doon sa opportunity na magpapasok sa'yo ng pera, kailangan mo mag-mature, di ba? Yung mga katwirang pambata, yung mga isip bata, katwirang pambata, mga inarting pagbata, yung mga laro mo na pambata. Yan, kung hindi mo yan kaya baguhin, hindi ka mapupunta dun sa opportunity na kung may pera. Diba? Kung isipin mo, haharap ka dito sa mga players dito sa mundo, mga competitive na tao dito sa mundo. O, isama ko na rin yung sarili ko. Kasama ako dun sa competition na yun. Kasama ako dun sa makakalaro mo sa laban dito sa mundo, sa laro dito sa mundo. Tingin mo, paano ka uubra sa akin kung isip bata ka, di ba? Diba? Paano ka uubra sa akin kung kulang yung experience mo, di ba? Ngayon, hindi ko sinasabi na ako na ang pinakamaraming experience na na Pilipino. Hindi. Basta kaya pa rin magagaling sa akin.
Pero nagbibigay nga ako ng mababaw na halimbawa pa lang. Paano kung ako ang kalaban mo? Di ba? Paano kung ako ang katapat mo sa competition? Mananalo ka ba? Ha? Kung usapang, kung halimbawa, magkalaban tayo, ang rules ng game, halimbawa, magbenta ng buko. Kaya mo ba lumaban sa akin ng paramihan ng benta ng buko? Diba? So yung mga steps na sinasabi namin sa anti-support, yung steps na sinasabi ko rin, katulad nung physical fitness mo, pumasok ka sa sports, pag combat sports ka, maniwala man kayo o sa hindi, unti-unti kang itatransform nun. Itatransform ka nun para mag-mature at maging handa para tumanggap ng maraming pera. Ngayon, hindi siya ganun kabilis. Hindi siya ganun kabilis kasi habang pinopursue mo yung fitness mo, habang pinopursue mo yung sports, magbubukas ang buhay sa'yo ng iba pang clue eh. Mag-o-open yan sa'yo ng iba't ibang lesson. Diba? Yun yung mga iti-take mo. Yun yung mga i-grab mo para mabuksan pa ulit yung mga susunod na lesson. Diba? So, yun ang sinasabi ko. Papasok ka sa fitness. Papasok ka sa sports. At yung storyang mabubuo mo sa fitness sa sports, yun ang magbibigay sa'yo ng mga susunod na clue. Yun ang mga magbibigay sa'yo ng susunod na sagot. Kung ano yung mga sunod na step na, kung ano yung mga sunod na step na gagawin mo para pumera ka. Kaya sa sports, pag nakahanap ka ng mga kaibigan na kasama mo dyan sa sports na yan, di ba? Hindi natin masabi kung sino yung mga magiging kaibigan mo na yan. Kung anong opportunity ang magbibigay sa'yo ng mga kaibigan mo na yan. Pero pagdating din sa aspeto na ganyan, hindi rin pwedeng hindi ka marunong mag-socialize. Kasi pwedeng pumasok ka sa sports, makakita ka ng kaibigan mo na malupit din at talagang kaya magbigay ng opportunity sa'yo. Pero dahil bobo ka makapag-socialize, na bad trip siya sa'yo, ayaw kanyang kasama dun sa opportunity na yun. Ayaw kanyang kasama dun sa pagkakaperahan na yun. Diba? So yun din. Yun din yung isang bagay na pakikiramdaman at matututunan mo habang nag-i-sports ka. Diba? So, ano ba yung mga nabanggit ko? I-consider mo yung mental, intellectual, spiritual aspect mo. Tapos, papasok ka sa physical fitness or sports. Tapos doon, either kung marunong ka na mag-socialize, kung magaling ka na mag-socialize, pairali mo yun doon. Kung hindi ka pa marunong, so doon ka matututo. Makipagkaibigan ka ng tunay. Gawin mong tunay yung intention mo sa mga tao at kaibigan na makakasalamuha mo. So, it's already 5:26. Yan. Magwa 1 minute sprint ako. Yung 1 minute na may kita nyong nahihirapan ako. Kukunan natin yan dito. Ready? Ready na tayo magpakahirap. Game.
10 seconds. Ayan. 300 meters. More or less 300 meters sa 1 minute na sprint. So yun. Nakaka-relate ba kayo sa mga sinabi ko? Kasi alam nyo, ako talaga, alam ko kasi na kung galing ka sa hirap tapos gusto mong umabante, manalo sa buhay, dapat tanggap mo na hindi magiging easy yung journey mo. Hindi yun hindi biro yun di ba? Galing sa sobrang hirap tapos gusto mo yumaman ng sagad. Hindi mo yung makukuha sa pagiging normal. Hindi mo yung makukuha sa pakikisabay sa puso. Hindi mo yung makukuha kung isip bata ka. Kaya yun talaga, most of the time mahirap siya maintindihan. Pero ikaw na lang bahalang mag-analyze, ikaw na lang bahalang maghimay. Ikaw na lang bahalang mag-analyze, ikaw na lang bahalang maghimay kung paano yun tatalab para sa journey mo. Yun.